Sa mga balita naman sa labas ng bansa, umakyat sa 20 ang patay bunsod ng matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Ilan sa mga Pinoy hindi rin nakaligtas sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Dubai. Sa lakas nga ng ulan, nilamon na rin ang baha ang ilang kalsada kaya wala nang masakyan ng mga tao. Habang ilang motorista piniling abandonahin ang kanilang mga sasakyan. Sa datos ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi, nasa higit 1 milyong Pinoy ang kasalukuyang nasa UAE. Patuloy pang hinihinga ng News 5 ng update ang Foreign Affairs Department sa lagay ng mga Pinoy na nandoon. Posible ring malagay sa alanganin ng healthcare system ng bansang Haiti, bunsod naman ang patuloy na karahasan. Nagugat yan matapos kubkubin ang iba't ibang gang group sa mga ospital, klinik at botika sa capital city. Dahil dyan, nagmistulang ghost town ang ilang pasilidad ng ospital matapos piliing abandonahin ng mga doktor at iba pang medical staff ang kanilang mga ospital. Yan ay sa kabila ng pagpapaigting ng batas ng Haitian authorities kontra grupo ng mga kriminal. Tiniyak naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dedepensahan nito ang kaniyang bansa kasunod ng sabayang pag-atake ng mga bansang Iran, Syria, Iraq, Yemen at maging ng Lebanon. Pinasalamatan din ni Netanyahu ang foreign ministers ng Germany at United Kingdom matapos ang kanilang pagbisita sa Israel. Patuloy na pinapahupa ng makapangyarihang mga bansa ang napipintong malakihang tensyon sa gitnang silangan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.